So let's go to the Word of God. Let's remain standing. Nandito na po tayo sa fourth installment ng ating series. And let's open our Bibles to 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Pwede po nating basahin ng sabay-sabay, no? Yung pagbabasa na gising at excited. 1, 2, 3, go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. If you are taking down notes po, ang title po ng aking mensahe ngayong umaga is The Beginning of Revival. Amen. Come on, shout, The Beginning of Revival. Hallelujah. Sino po dito gusto niyang makita? Hindi lang makita, maranasan ang revival. Come on, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. At makakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa ating worship team. Amen. The beginning of revival. Alam niyo po, throughout history, every great revival po na nangyayari, whether in the Bible or sa ating modern po na kapanahunan, I do believe it has been ignited by a deep hunger for God. Ulitin ko po, sa lahat po ng nangyayaring revival, no? Pastor, pag sinabing revival, ano bang ibig sabihin? Ito lang po ba yung talagang altar call, nagmamadali sa harapan, nakaluhod, umiiyak? Isa lang po na picture yon. But basically, the word revival, revive. Ano pong ibig sabihin pag ni-revive? Dating patay, binuhay muli. Dating nag-aalab, ay ngayon nag-alab muli. Yan po yung ibig sabihin ng revival. Tama po ba? Kaya po, yung revival is, ito yung mga tao na alam mo yon, ginising ng Panginoon. Yung kanilang mga puso, na numbalik ang kanilang kalooban sa Kanya, bumalik ulit sa paghahanap sa Kanya, bumalik ulit sa pag-aayuno, bumalik ulit sa pananalangin. Yan po yung ibig sabihin ng revival. At ang revival po, hindi lang po pag-iyak sa altar, pero nakikita din natin. Ito po yung parang yung nangyari sa prodigal son na nung sinabi po ng Bible na when he came to his senses, nung siya po ay nagising, bigla at nakita niya, wow, ba't ako nandito? Ba't ko ginagawa to? Nagkakaroon po tayo ng, alam mo yan, kamulatan sa ating sa nangyayari sa atin. No? At nakikita natin kung gaano na tayo kalayo sa Panginoon and we're ready, no, to alam mo yon, to make amendments. We're ready na bumalik, magbalik loob sa Panginoon. Yun po ang revival. So ulitin ko po, throughout history, ang revival po sa Bible man or modern times has been ignited by a deep hunger for God. Hindi lang po ito nangyayari by chance. Pero ang revival po, gusto ko rin pong klaruhin to, hindi po ito natin kayang gawin. Hindi ito gawa-gawa ng tao. Hello? Ang revival po ay, ang nag-i-initiate po niyan ay ang Diyos at nagre-respond ang kanyang mga anak na uhaw at gutom sa kanya. Are we getting this? Revival is birthed by people who desperately seek more of Him. Kaya yung panalangin po natin dito sa series natin ng Deeper, I hope and pray, mas lalo talagang nagigising yung puso natin. Nagigising yung ating, alam mo yon, we're coming to our senses. Nakikita natin yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Amen po ba? At ito pong gutom na to, yun po yung nagtutulak sa atin para po manalangin, para mag-ayuno, para po humingi ng tawad at i-pursue ang presence po ng Panginoon with passion. Alam niyo po, ang kagandahan po, ang Panginoon, hindi niya po tinutulak, hindi niya sinasara yung tenga niya sa mga tao talaga na naglolong para sa Kanya. At ina-affirm po ito ng Panginoon. May pangako po siya sa Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hello, hindi ko po alam ilan sa inyo dito, pumunta kayo ngayong umaga, hinahanap nyo ang Panginoon. Salamat po doon sa 10. Sana po masagot natin yun. Bakit ka pumupunta sa church?
Bakit ka balik ng balik sa church? Anong meron? Masaya tayo, nakikita natin yung mga kaibigan natin, nakikita natin ang bawat isa, yes. But I hope and pray yung motivation po natin dito, talagang hanapin ang Diyos. Maging God chasers po tayo. Amen po ba? At alam niyo po ba, without spiritual hunger, there is no true revival. Kung wala yung kauhawan, kagutuman pong yan, wala pong totoong revival. Tingnan po natin ngayong umaga, no? Ano po ba yung role ng hunger? Connected po yan. Walang revival kung walang kauhawan, kagutuman. Look at the role of revival, of hunger in revival. Ang revival po, it begins when people prioritize God above all else. Makikita mo na may something, may ginagawa na yung Panginoon sa buhay mo. I hope and pray maramdaman mo na merong ng stirring in your heart na ginagawa si Lord. Na nagsisimula po ito na ina-align mo na yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Pina-prioritize mo na ang Diyos above all else. Dati po, parang bahala na. Kung may matirang oras, doon ko bibigay kay Jesus. Pero ngayon, inaayos mo na yung schedule mo, yung Sunday mo, gusto mo mag-commit sa Empower Night, gusto mong sumali sa ganito. Pag nag-start na pong yun, ibig sabihin, nagkakaroon na ng revival sa puso mo. Yung pina-prioritize mo na yung Panginoon. It happens when believers, look at this, are dissatisfied with spiritual complacency. Ilan po kaya sa atin dito? Pag sinabing dissatisfied, sawa ka na sa paulit-ulit na routine. Sawa ka na sa nangyayari sa buhay mo. Tanungin mo mga katabi mo, sabi mo, di ka pa ba nagsasawa? Tanungin mo siya. Para magising, baka inaantok. Sabi mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi ka pa ba nagsasawa sa paulit-ulit na lang na buhay mo na hindi natin nararanasan yung power ng Diyos? Hindi ka pa ba nagsasawa na ginawa mo na lahat ng diskarte sa buhay mo, wala pa rin nagwo-work? Hindi ka pa ba natututo? Paulit-ulit pa rin ba? Ayaw mo bang magbago naman yung 2025 mo? Kung gusto mong maging mainam ang 2025 mo, hindi po yan pagkatok sa... Yung iba sa atin, kala mo yung destiny nila nasa pagkatok sa kahoy. 2025, please be good to me. Ni nananakawari. Alam mo yon, kailangan ma-renew. Kahit anong post natin, March, April, I declare, okay lang mag-declare. Kung di mo i-align yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos, kahit anong declare mo, walang mangyayari. Hello! Kahit anong positivity, kabit mo, I declare April will be full of... Minsan na yun na nababasa ko. I'm not making fun of it. But it starts, yung true revival, nagsisimula na mai-align yung spiritual na buhay mo sa Panginoon. Hello? Hindi sa pag-declare. Hindi lang, alam mo yon? Amen po ba? Sana po, magsawa tayo dun sa paikot-ikot natin na buhay. At maglong po tayo and long for a fresh outpouring of God's presence. Wow! Ayaw po ba nating maranasan yon? Alam ko po, maybe for some of you, you have experienced that. Maybe long ago. Yung gigising ka, nag-aapoy ka. Yung pagsaserve mo dati, walang kapaguran. Yung pagpunta mo sa church, kahit dati wala kang pamasahe, nilalakad mo, ready kang ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Pero ngayon, ano nang nangyari? May panlalamig na po na nangyari. Alam ko, lahat po tayo nararanasan natin ang ganitong klaseng bagay. Kaya po, let's pray for spiritual awakening. Magising tayo. And yung spiritual awakening, it comes when people desire God more than anything else. Ngayong taon,
Kung for the past years na-try mo ng sarilinin, na-try mo ng diskartehin yung sarili mong buhay, na-try mo ng gawin ang mga naisip mong gawin, ngayong 2025, tama na muna yan. Simulan mo sa Panginoon, subukan mo naman ang Panginoon ngayong taon nang makita mo kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. When we realize that nothing in this world can satisfy our souls except God, we begin to seek Him fervently. Ang dami na po nating mensahe patungkol dyan, series after series. Andyan pa po yung salita ng Panginoon. May mga nauna na po sa ating matatalinong taong naranasan yan. Sometimes we don't need a new word. They just need a new heart. Bagong puso na mag-obey. Ang dami mo nang narinig na word eh. Imagine every Sunday. Ilang sermon every Sunday? Or sa isang taon. 52 weeks. Ang dami nun. Let's pray for a new heart. And sana po ma-apply natin, na makita talaga natin, wala na, walang pera, walang material, walang relationship, walang sino man pwedeng pumuno, makapag-satisfy sa'yo. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Tingnan po natin, some of the biblical examples po of revival, no? Sparked by hunger. First, yung sa Acts chapter 2, no? So the day of Pentecost, we know the story. The early disciples, they gathered in the upper room, 10 po sila, or 120, no? Nagtao na nag-ipon po sa upper room, praying, waiting for the Holy Spirit. At yung kanilang malalim na kauhawan at kagutuman for God led to an outpouring that changed the world. Imagine po, yung mga taong nandoon, kasama po yung mga disciples ni Jesus. Nung sila'y nabaptize ng Holy Spirit, ito po ay nag-scatter and they turned the world upside down. Ito po ang nangyayari pag ikaw ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Sabi na Acts 1:8, you will receive power. Come on, shout, power! You will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Kaya ka ini-empower ng Panginoon for the assignment, for the task na binigay niya sa'yo. Hindi ka empower para lang umupo dyan at butasin mo yung upuan mo dyan. Na maging churchgoer ka lang. No! Tignan mo yung hunger nila. Even in Nehemiah chapter 1, the story ng rebuilding po ng Jerusalem. Nung narinig po ni Nehemiah, no? Ang senaryo, ang sitwasyon po ng walls of Jerusalem, ano po nangyari? Nehemiah, he mourned, he fasted, and he prayed for the restoration of his people. His hunger for God's intervention led to a national revival. Come on, imagine that! Minsan po pag sa revival, hindi man grupo ng tao. Minsan, it just, alam mo yon? Yung laging sinasabi na ang isang apoy, it starts with one spark. Napaka-powerful po nito. Ang isang revival, pwedeng mag-start ang revival sa pamilya mo sa pamamagitan mo. Unti lang nga tayong pumapalakpak. Come on, ayaw mo mag-start yung revival? Sino dito gusto niyang gamitin siya ng Panginoon para sa ikaliligtas ng kanyang pamilya? Come on, shout amen! You don't even need your pastor na bisitahin ka sa pamilya mo or what, or someone, an evangelist. That's good. But I'm here to tell you, kahit ikaw lang na nag-aapoy, ay pwedeng mabago ang pamilya mo. Ang isang estudyante ay pwede pong mabago ang kanyang section, ang kanyang campus sa pamamagitan niya. It only takes one spark. It only takes one hungry soul, one thirsty, desperate soul. Gising pa po ba tayo? 2 Kings 22 po. Si King Josiah, when Josiah discovered po, or rediscovered yung law, ang kanyang kauhawan, kagutuman for truth led to repentance at nagkaroon ng reformation po sa Israel. Yan po ay some of the examples kung ano ang nagagawa ng gutom. Kaya po natin to pinag-uusapan. Amen? Na sana po you're receiving this in your spirit. Amen po ba?
pag-usapan po natin yung foundation ng revival. After po hearing yung mga biblical examples pong ito, no? Makikita po natin that every great move of God, sabi ko nga po, ay nagsisimula po sa hunger sa presensya niya. At ito pong 2 Chronicles 7:14, naniniwala po ako that this is that God laid out a clear pattern for revival. Come on, say clear pattern. No? Ito po ay pattern for revival. Itong humility, itong prayer, itong seeking, itong repentance, ito po ay itong mga elemento pong ito ay hindi lang po ito requirements. But ito po'y nagre-reflect sa puso ng isang tao na talagang dinidesire ang Panginoon. Naniniwala po ako pag tayo uhaw at gutom, ang puso natin dapat po merong humility, merong prayer, merong seeking at repentance. Let's try to break it. Ito pong text po natin this morning. At una, pag-usapan po natin the identity of the revival, of revival seekers. Sabi po dyan una sa ating text, if my people who are called by my name. Sabi, if my people. Sabi ng Diyos, pag ang aking bayan who are called by my name. Sabi, if my people. Sabi ng Diyos. Ibig sabihin, revival begins with God's people. Ooh. Ang dami na pong nangyayari sa mundo natin ngayon. Specifically, look at this. Lahat po ng tulog, gumising. Hallelujah. Importante po sasabihin ko. Marami na po nangyayari sa bansa natin. Mismong bansa natin nagugulo. And if you will keep on scrolling, mas-stress ka sa mga bangayan na nangyayari. Hello? Anong role natin? Anong role ng church? I do believe that only a united church can heal a divided nation. Anong role natin? This is the best time for us to be united. Come on, to be united at lumuhod on our knees at manalangin for revival. Ito pong revival, itong pagbabalik loob sa Diyos, itong hunger and thirst, hindi natin ito ma-expect sa sino mang politician. Yung susing ito, hindi ito binigay sa sino mang government official, sino mang mga makakapangyarihang tao sa labas. Come on. Itong revival, nagsisimula ito with God's people, not the world. Bakit ko po ito sinasabi? So that matigil ang pagtingin mo sa ibang tao at simulan mong tumingin sa sarili mo at hinihintay ka ng Diyos. Hinihintay ka niya. Nasaan ba yung pag-asa? Saan tayo nakatingin? Sa mga politicians na puro pangako at wala naman after gagawin. Ilan na yung dumaan? Ilan na yung nakita natin? Yes, may hope po ako. Hindi ko po sinasabing sinisirahan ko yung bansa natin. Ako mismo, Pilipino ako, may pag-asa ako. Dahil ang Diyos ko may pag-asa. Buhay ang Diyos natin, kaya tayo may pag-asa. And more than dun sa nakikita natin, kayang gumalaw ng Panginoon sa mga buhay ng mga taong yan. Ang tanong, tayo ba nananalangin? Hello? Tayo ba nananalangin? Yun po binabalik tayo ng Panginoon. Kasi ang isang iglesia, ang isang tao, kung isang tao nga may nangyayari na, yung iglesia pa kaya? Imagine anong klaseng revival ang kayang gawin ng Panginoon pag itong simbahang ito ay nagkaisa, lumuhod, nanalangin, come on, nag-fast, tumalikod sa kanyang kasalanan. Imagine anong pwedeng mangyari sa Pampanga. Imagine anong revival po ang gusto pang gawin ng Panginoon, even beyond. So it begins with God's people. It starts with God's covenant people responding to His call. Ano sabi ng John 10:10? My sheep knows my voice. Sabi ng John chapter 10, and they follow me. Tama po ba? Sinusunod ang Diyos, sabi niya, naririnig ako ng mga tupa ko. Tupa niya.
Hello? Yung phrase po na called by my name, it signifies ownership. At it signifies yung covenant relationship natin sa Panginoon. Originally po, ang Israel was God's chosen nation. Tama po ba? Pero praise God, ang pangako pong ito hindi lang confined sa Israel, hindi lang po natatapos doon. But today, the church is the new covenant people. Tayo pong iglesyang ito, the local church. Hello? We are called to reflect His glory. Kaya nakikita nyo po, inuungkat ko, ginigising ko yung kaisipan nyo na may malaking misyon ang iglesia. Hindi lang pa-attend, hindi lang pang pastime. Hindi lang punta-punta tayo pag gusto natin. Or meron tayong misyon. May pinapagawa ang Panginoon. Hello? Ano sabi ng 1 Peter 2 verse 9? But you are a chosen people. Hallelujah. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kung pwede ko pong sabihin, gagamitin ng Panginoon ang kanyang katawan, the body of Christ. Yun po ang vessel through which revival flows. Amen po ba? Balik po tayo dun sa ating mission statement, no God make disciples change the world. It's an audacious statement. Pastor, grabe, change the world. Di ko nga mabago yung sarili ko. Hindi mo naman dapat talaga baguhin sarili mo, magpabago ka sa Diyos. And we will change the world one soul at a time. One person at a time. Hallelujah. Pero ngayong taon ng increase, ang nais ni Lord, mag-focus ka muna sa sarili mo. Yun yung magpabago. Mabuhay ka para sa Kanya. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, yugyugin mo, parang masarap na yung tulog. Hallelujah. Revival is not initiated by political movements, social reforms, or mga religious po na programa. It starts with God's people realizing who they are and what they are called to do. Alam mo ba kung sino ka? Hello? Alam mo ba kung sino ka? Sinabi na po kanina sa 1 Peter 2:9, you are a chosen people. At nakakalungkot that many believers live below their spiritual potential because they do not fully grasp their identity in Christ. Kaya po itong increase, sana po mag-increase din yung knowledge natin na makita natin kung sino tayo in Christ. Tama po ba? Kung alam mo na anak ka ng Diyos, meron kang spiritual authority. You can trample on snakes. May authority ka to heal the sick. Pag pray mo, sabi ng Bible. May mga inaalihan ng masamang spirito. I-rebuke mo. Panalangin mo. Kung di mo alam yon, rurugo-rugo ka. Yun nga, kailangan malaman natin yung potential mo. Malaman mo kung sino ka. Revival starts when we move from a passive identity. Pag sinabing passive identity yan, simpleng churchgoer lang. Pastor, attend lang ako dito Pwede nga na ako makiyabi. Ikang bala. Hindi po ako magsasawang mag-preach dito ng katotohanan. At dahil ang pagbabago ng buhay, ang nagbabago, hindi naman po ako. Ang nagbabago ang Diyos. We will keep on preaching the truth, the whole counsel of God, at ang Holy Spirit siyang nagbabago ng mga puso. Amen? So let's move from a passive identity to an active calling. Revival carriers. Sarap po yung tagapagdala ng revival. Imagine mo, ikaw parang nag-aalab ka, umaapoy ka. Super sayang ka. Joke lang. But just imagine mo yung fire na yon sa puso mo. Then, inuwi mo yung apoy na yon. Ano kayong mangyayari sa pamilya mo? Dala-dala mo yung apoy, nakipag-meet ka dun sa kaibigan mo na gusto ng sumuko, mabibigyan ng pag-asa yun, magkakaroon ng buhay yon. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Come on. Hallelujah!
I pray and I declare in Jesus' name, marami po ngayong taon dito po sa pamilya natin, natatapakan na nila yung calling nila sa Panginoon at titigil na sa pag-attend lang ng church. Sumabak na po tayo. Mag-report na tayo sa duty dahil tayo po yung mga sundalo ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, sundalo yan? Na? Sundalo ba yan? Hello? So the identity, yan po yung identity natin. No? Pangalawa po, makikita natin sa text natin. Number 2, the posture of revival. Ano yung posture? Will humble themselves and pray. Pastor, ano pong unang step sa revival? Humility is the first step to revival. Yan po yung pilit na tinatanggal, binabasag ng Panginoon sa atin, kayabangan. Reng Kapampangan pa mo, mayabang lang. Sino mag-a-agree doon? Mayabang yung mga Kapampangan, culturally. Yan, sinasabi lang, maporma yan, alayang pera. Pero may katabi mo, ganda ng bihes. Pero sakto lang uuwi mamaya yan. De, joke lang po. May increase ngayong taon, kaya makakabalik naman siya. Makakakain naman siya ng McDo mamaya. So will humble themselves and pray. Ang humility po ay first step to revival. Tinatanggal ng Panginoon yung kayabangan natin. Tinatanggal ng Panginoon yung alam mo yon, yung pag-isip mo na ikaw ay sufficient sa iyong sarili. Look at this, church. Before there can be an outpouring ng presensya ng Diyos, there must be a humbling before Him. Kung gusto natin po, even po, alam niyo po, even I believe every Sunday, pwede nating makita yung revival. Pwede nating makita yung strong manifestation ng presence ng Panginoon kung tayo pong lahat ay maninikluhod at magpapakumbaba sa Kanya. Ang Hebrew word for humble is kana, means to bring low, submit, or surrender. Ang humility po, this is the act of recognizing that we, look at this, are nothing without God. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, you are nothing without God. Sabihin mo rin sa sarili mo, I am nothing without God. Alam niyo po, kung tatanggalin yung Panginoon sa buhay mo, wala ka. Walang kwenta. Amen po ba? Amen. I remember po, meron akong preaching before about dun sa staff ni Moses. Si Moses ay merong isang staff, merong isang stick. It's just an ordinary stick. Pero nung ginamit yun ng Panginoon, gumawa ng milagro yung Panginoon. Sabi niya, itapon mo yan. Tinapon niya, naging ahas. Yun yung ginamit niya para po mahati yung Red Sea, etc., etc. Normal lang na stick. Pero nung pinagamit niya sa Diyos, nagawa niya yung mga extraordinary na bagay. Ganon din ang gustong ipaintindi ng Panginoon sa inyo. Ordinaryo ka lang, wala po tayo kung wala ang Diyos. Pero kung magpapagamit ka, He will do extraordinary things in you and through you. Palakpakan po natin ng malakas yung Panginoon. Come on! Hallelujah! We are nothing without God. Doon pa lang po mababasag na yung kayabangan natin pag nakita natin. Walang kwenta. Kung wala yung Diyos sa buhay ko, wala akong magagawa. Sabi ng James 4 verse 6, God opposes the proud but shows favor to the humble. Amen po ba? Ang Diyos po, nire-resist niya ang taong mayabang, mapagmataas, but revival is attracted to humility. Wow. Amen po ba? Ang ma-pride na tao, sinasabi niya, I don't need God. Pero po ang taong humble, ang sinasabi niya is, I am desperate for Him. Kung titingnan po natin ang kwento ng mga nangyaring powerful na mga revival in history, hindi po ito galing sa mga powerful leaders, but through broken vessels surrendered to God. And once po ang humility ay na-established, it will naturally lead. Magfo-flow na po yung prayer.
At dito na po makikita natin yung recognition natin. You recognize yung need mo sa Panginoon. Yung pagdedepende mo sa Panginoon. Nag-start yan sa humility. Kakambal po ng humility is prayer. Pag na-humble ka na, dun ka natatawag sa Panginoon kasi alam mong wala ka. Alam mong kailangan mo siya. Tama po ba? Every revival in history began in prayer. Amen? It was not through strategies or programs or human efforts, but through people who were desperate for God. Kaya nga sa mundo, ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga, minsan talaga yung mga mangmang. Tingnan po natin yung mga disciples ni Jesus. Uneducated, untrained, unschooled. Pero nung after nilang mabaptize ng Holy Spirit, tingnan mo, nung nangaral po si Peter, sa 3 minutong preaching ay 3,000 ang na-win. Doon mo makita kung paano gumalaw ang Panginoon. Kaya huwag mong sabihin wala kang alam. Kaya huwag mong sabihin rurugu-rugu ka lang. Huwag mong sabihin pang sulok ka lang. Huwag mong sabihin pang background ka lang. Pag ikaw in-empower ng Panginoon, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo naisip na magagawa mo. It starts with a desire. It starts with humility. And then magpa-flow po yung prayer. Maganda po na strategic ka, maganda na may maalam ka sa anumang mga bagay, madiskarte ka, pero again, apart from the Lord, wala pong kwenta lahat ito. Ginagamit ng Panginoon ang mga mahihina, sabi ng Bible, para po mapahiya ang mga malalakas. Ginagamit ng Panginoon ang mga mangmang para mapahiya ang mga matatalino. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, i-check mo kung gising pa. Amen? Makita po natin, balikan ko po yung Acts chapter 2, yung Pentecost ulit. Ang mga disciples po ay nandun, again, 120. At nagstay po sila doon for 10 days. Imagine, 10 days na nalangin. 10 days. Naghintay. Tayo, 2 hours lang. Kaya sa tayo, 2 hours pa lang. Nako, mamaligo ang mama ko, luluwal. Pero praise God po, no? Safe lahat tayo last Sunday. No? Yung apoy ng Panginoon dito bumaba. Buti po, safe tayo, no? Kidding aside. Pero ayun po, buti tapos na yung service kasi baka magpanic po yung mga tao at magkaroon ng stampede. No? Pero hindi inalaw ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. At lahat safe. Wala naman po atang nabalitang na disgrasya. No? Amen po ba? So, again, 10 days, bago po ang Holy Spirit was poured out, their hunger and surrender sa Panginoon brought the power of God to the church. Tingnan din po natin yung mga great awakenings na nangyari noong 18th and 19th century. Sino po dito? Buhay na po nun? Wala pa. Mga sikat po ng mga tao, katulad po nila Jonathan Edwards, nila John Wesley, ni George Whitefield. They led prayer movements that resulted in mass revival across America and Europe. Sa kanilang desperation sa Panginoon, sa kanilang kauhawan, kagutuman, nag-birth po yung maraming mga grupo, no? Ng mga like Methodists ay galing po sa mga grupong ito. Amen po ba? And also, makita natin ang isang pong sikat na revival, the Azusa Street Revival ng 1906 to 1915. Ang sikat pong pangalan na to na si William Seymour, no? And a small group po ng believers, alam niyo po, nag-start silang nanalangin at alam mo yon, yung naglinger sila dun sa presence ng Panginoon, yung dalawa, yung tatlo, yung isang pamilya, biglang naramdaman yung mighty move na balita, dumami. For months, nagtuloy-tuloy po yung prayer movement na yon. They were asking God to pour out His Spirit. At ito po, dun na ipanganak itong Pentecostal movement. At ang dami pong mga kababalaghan, I'm telling you, mga kala mo, hindi totoong mga, alam mo yon, mga supernatural na healing na nangyari. Mga tenga po na sarado na at mga inborn na may mga problema,
at supernaturally binigyan ng Panginoon ng mga eardrums. Mga ganyan pong bagay. Tingnan mo niyo po yung kayang gawin ng Panginoon sa mga vessel na broken. Kaya po, if we desire revival, we must pray like those who have seen revival. Those people na lumakad sa revival with passion, with persistence, and total dependence sa Panginoon. Pangatlo po, the hunger of revival, the hunger for revival. At sabi doon, will humble themselves and seek their face, or hunger themselves, sabi kanina, will humble themselves and pray. Next, and seek my face. Sabi, come on, say that with me. Seek my face. No? Seeking the face of God. Ang revival po is not for the complacent, but it is for the hungry. Sabi ko po kanina, ilan kaya sa atin dito ang patuloy na hinahanap ang mukha ng Diyos? Sana po hindi tayo ang generation na ang hinahanap lagi ay kamay ng Diyos. Maraming Kristiyano ang hinahanap kamay. They are after the blessings. Kagaya po na preach ko ng mga early po na installment natin. Yung nagmimilagro si Jesus, ang mga tao sunod ng sunod kay Jesus, pero alam ni Jesus, ang motibo nila, they are just after the physical bread. Hello? Huwag din po sana tayong after lang sa milagro. Nandito tayo because of miracle. Nandito tayo kasi may pinagpe-pray lang tayo or what. Hindi po masama. Gusto kong bugyan ng balance. Lahat po tayo may pinagpe-pray. But I pray, dumating tayo dun sa time na more than dun sa sagot sa panalangin, ay masabi natin na, Lord, more than answers to prayer, it is you, O God, whom I seek, Lord. It is you who I am longing for. Ikaw, O Panginoon. Ang word po na seek in Hebrew is bakash, means to search diligently, to pursue persistently. Hindi lang po ito basta hanap. Yung iba kasi sa atin, yung, di ba, naranasan nyo pong mawalan. Mawalan ng, talagang kung pera yan, hahalugugin mo yung buong bahay. No? Naalala ko po nung one time, nawala yung susi. Nawala po yung susi ng sakyan. At di ko alam saan nalagay ng asawa ko. Di ko alam paano napasok sa mga maruming damit, nalaglag ata. Talagang hinaluglug lahat. Yung bahay para makita lang. No? So, what more pa po yung paghahanap natin dapat sa Diyos? Kung sa bagay lang po na nawawala, temporary, talagang binibigyan natin ng sapat po na paghahanap, na focus. What more pa po dapat ang paghahanap natin sa Panginoon? Dapat po ito ay earnest. We have this relentless pursuit of God Himself. And when we say seeking His face, again, hindi lang yung kamay, hindi lang ang blessing, ang provision, ang milagro, but sinisik po natin siya mismo, His presence, His character, at ang kalooban niya above all else. Ang revival po ay dumarating po ito sa mga tao. Hindi lang again sa identity, nakita nila kung sino sila, but even po, ang revival comes when people are no longer satisfied with religion. Ito pong ginagawa natin dito, hindi ito relihiyon lang. Kasi yung relihiyon, tayo, pasok, tayo, upo, labas. Same ka pa rin. Walang nababago sa puso mo. Relihiyon po yun. Ang relihiyon, it's not, alam mo yun, a set of rules of, ang relihiyon ay parang set of rules of do's and don'ts. Hindi po yan ganon. Hindi po ganito ang ating relationship sa Panginoon. Hindi po tayo dapat nako-consume ng anong dapat gawin, hindi dapat gawin, anong bawal, hindi po umiikot dapat dyan ang relationship natin sa Panginoon. Dahil pag ikaw nagpakalalim at sinik mo yung mukha niya, makikita mo ang mga bagay na minamahal ng Diyos. At automatic, mabibuild sa'yo yung awe and wonder. At sa susunod, ikaw na mismo yung umiiwas sa mga bagay na alam mong makakasakit sa Diyos. Amen po ba? Let's crave for a fresh encounter with God. Number 4, we will see the repentance of revival and turn from their wicked ways. Pastor, importante po ba to? Okay, hindi po ba okay na inambol ko na lang sarili ko, na nalangin ako? Ito po, importante po ito na ingredient ng revival. We need to turn from our wicked ways.
Ang Hebrew word po for turn, no, is shab, means to return, to turn back, to change direction. Yan po ang ibig sabihin ng turn. Like po yung meaning, kagaya po ng salitang repentance, no? Sa Greek is metanoia. Change of one's thinking. The only reason na kaya mong mag-change ng 180 degree is because nabago to. Tama po ba? To return, to turn back, to change direction. Kaya makikita mo ang revival, sabi ko nga po mula kanina pa, hindi lang to yung pag-iyak sa altar. It's not just emotional what? Excitement. But it is a moral and spiritual realignment with God's will. Makita po natin na napaka-central, repentance is central to every revival in Scripture. Makita po natin sa Jonah chapter 3, no? You know the story po ni Jonah nung pinapapunta po siya ng Diyos sa Nineveh. At gustong gamitin ng Panginoon si Jonah para po mangaral sa mga tao taga Nineveh, no? At nung una, hindi niya po sinunod ito, but alam po natin yung nangyaring story that after he preached the gospel about po sa parating na judgment ng Panginoon, ano pong response nila? People repented. And God relented from judgment. So nakikita niyo po, napaka-importante ng repentance. Even po sa Luke 15, yung prodigal son. Nangyari po ang repentance, ang revival, when we return to the Father. Tama po? Ang repentance is more than saying sorry, but it is changing our lives to reflect yung holiness ng Diyos. Ulitin ko po, ang repentance hindi lang basta pag-say sorry, pero dapat po may pagbabago sa ating buhay, sa ating galaw, kaisipan, puso, na ngayon ay nagre-reflect po ng kabanalan ng Diyos. Kung tayo po, we really truly desire yung revival, dapat po willing tayo to forsake sin and live in obedience sa Panginoon. Kaya kayo na po ang mag-assess, no? Kauwi nyo kung ano pa pong areas sa buhay po natin na kailangan magbago. Kung gusto niyo pong maranasan yung increase ngayong taon, kapatid, March pa lang po, tingnan niyo, binubugbog na tayo ni Lord ng mga series after series, yung word niya. Ang tigas mo na lang kung wala kang response. Sabihin ko sa iyo, with love. Hello? Ang tigas na lang ng puso natin kung di po tayo magre-respond. Ang Panginoon po ay ayaw niyang ipilit ang sarili niya. Hello? Loving po yung Panginoon, but when the Holy Spirit is a perfect gentleman. Amen. Na matutunan po nating ilapit yung sarili natin. That as we draw near to Him, He will draw near to us. And lastly, number 5, the response of revival. After we have humbled themselves and seek His face, and pray and turn from our wicked ways, ang sagot po ng Diyos, then I will hear from heaven. Wow. And I will forgive. Look at the word, then. Para siyang cause and effect. Pag ginawa nyo ito, pag nagpakumbaba ka, pag nanalangin ka, pag tumalikod ka sa iyong mga kasalanan, pag hinambol mo yung sarili mo, then, dun palang lumabas yung then eh. Then I will hear from heaven. And I will forgive their sin and will heal their land. Ang then po, it indicates that God's response is what? It is conditional. Come on, say conditional. Kailangan mong isik ang Panginoon kung nais mong maranasan yung healing. I will hear from heaven. Ito po ay nagpapakita na ang Panginoon ay attentive siya sa mga dalangin ng kanyang mga anak. I will forgive their sin. Nagsisimula ang revival sa cleansing. Alam niyo po, more than anything, even po sa Bible,
Makita natin sa mga stories in the Gospels, mga parallel po na story ni Jesus na nagpapagaling. Bago po tuluyang mapagaling ang tao, ano yung unang sinasabi ng Panginoon? My son, your sins are forgiven. Tinitreat kasi, alam ni Jesus na ang una, meron din pong root, pero ang unang dapat madil ay yung puso. Aanhin yung physical healing kung ang puso ay may sakit pa rin. Hello? Aanhin mo yon. Mas mainam pa po. Kaya nga sabi rin ng Bible, mas mainam pa na mapunta ka sa langit na kulang-kulang yung ano mo kaysa mapunta ka ng impyerno, kompleto ka pero nasa impyerno ka. Hello? Gising pa po ba tayo? Again, then I will hear from heaven. I will forgive their sin. Kaya number 1 po, sa revival, may cleansing talaga. Nililinis tayo ng Panginoon sa anumang pong bagay na yan. At ang resulta, and healed their land. Through revival, it brings what? It brings restoration. Ang sarap po na yung increase, una, ikaw eh. Di ba? Ikaw. Pangalawa, sunod yung pamilya mo. Napakasarap po niyan. Magkakaroon ng household salvation. Loobin ng Panginoon talagang magkaayos-ayos ang ating mga pamilya. At ang mga dating hindi mo nakakasama, magkakasama kayo ulit. At the best pa po sa year ng increase mo, masasama mo yung buong pamilya mo sa church. Yung Diyos na sinasamba mo dati, ngayon sinasamba na rin nila. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ay paglilingkuran na rin nila. Meron pa po bang mas mainam na blessing dyan ngayong taong increase? Amen? Not just to individuals, sabi nga, but to families. Asarap po na ang true revival ay magdadala ng restoration sa atin, hindi lang sa bawat isa, but sa ating pamilya, sa ating iglesia, and even nations. Sino po dito you're longing to see transformation in our homes, our churches, and cities? And it begins with us. Church, it begins with us. Responding to God's call. Gusto ko pong tapusin dito na pakita ko sa inyo ang revival po, hindi po siya self-centered. Hindi lang po tayo for the sake na ma-revive tayo. Hindi lang po ito about our own, alam mo, personal experiences, but lagi po connected ito, yung revival laging connected sa kingdom ng Diyos na nais niyang i-reveal sa mundo. Amen. Anong sabi ng Isaiah 6:8? Anong sabi ni Isaiah? Here I am, Lord, send me. Nung si Isaiah po na-encounter niya yung presence ng Diyos, ang response niya, Lord, isugo mo ako. Ibig sabihin, makinig, pag na-revive ka, nabuhayan ka, nabago ka, yung response mo, gusto mong magpagamit kay Jesus. Nakuha po natin? Every major revival ng history po resulted in missions. It resulted in evangelisms and social transformation. Katulad po ng mga nabanggit kanina ng Great Revival ng 18th and 19th century, the Azusa Street Revival. Ayan po. After ng revival, humayo po sila. Kaya ang panalangin ko, pag binago ka ng Panginoon, yan yung maging dalangin mo, Panginoon, isugo mo ako. Narito ako. Matthew 28:19-20, the Great Commission, sabi, go and make disciples of all nations. Hindi lang tayo na-excite, hindi ka lang nababago, nag-aapoy para lang magkaroon ka ng emotional excitement. Hindi po. Ang kakambal po niyan is fulfilling the Great Commission. Kaya ang panalangin ko po sa atin po dito sa Darak City Church, walang miyembro ng Darak City Church na tatamad-tamad. Walang nanunood lang, walang upo-upo lang, walang obserba lang. Dapat lahat po tayo ngayong taon, let's go back doon sa mission ng church to go and make disciples. Palakpakan po natin yung Panginoon. Amen po ba? Kung ang revival po ay nagstay lang sa 4 na sulok ng church na ito at hindi po nakapag-bring ng impact sa mundo, hindi po ito kompleto.
Kasi kung anong ginagawa ng Panginoon sa atin, it's meant to be. Alam mo yon? Meant po na ma-share ito, meant po ito na ma-advance ang kingdom ng Panginoon. The purpose of revival is to awaken believers to their mission. And that is to bring Jesus to the lost and to the broken world. Ang dami po na kilala natin, kilala nyo, kaibigan nyo, sphere of influence na under po sa inyo, na maybe kayo lang ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Specific, mga kaibigan mo to, kalinya mo to. Gagamitin ka ng Panginoon for them. Kaya po yung ating prophetic word, increase, enlarge the place of your tent. Makinig po, lahat dito as I end. Sabi sa ibang translation, make room for more because increase is coming. And just imagine a big spiritual tent na marami sa kaliwa at sa kanan at sa iba't ibang direksyon lalapit. Kaya may increase na parating, kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Lalapit. Ayaw mo makita? Yung tatay mo nandoon kasama sa harvest. Yung magulang mo. Yung anak mo. Yung kapitbahay mo. Yung mahal mo sa buhay. Sana po yan yung maging cry ng ating puso. Bringing Jesus to the lost and broken world. Lastly, it's not an emotional moment, but it's a call to action. Hindi lang to basta pag-iyak. Pero merong pagtugon. Merong hinihintay ang Panginoon po sa atin. At pag na-recognize natin, number one, who we are in Christ. And ngayon, finally, ang pinakabuod na po ng aking mensahe at ang ating mission, then, naintindihan na natin, we step into God's greater purpose. Kaya ang revival, wag lang po nating hanapin ito para sa ating pansarili, pero maging vessels po tayo ng revival sa mundong ginagalawan po natin. Iiwan ko po ang tanong na ito sa inyo, are you willing to seek God until revival comes? Are we willing na manalangin, na hanapin ang Diyos hanggang dumating ang revival? Tapos na po ako.